Ang tunog ng papel na pinupunit ang bumasag sa masayang tawanan sa veranda ng San Rafael Hacienda. 2 piraso, tapos 4, tapos 8, hanggang sa maging kumpol na lang ng puting konfeti ang hawak ko. Binitiwan ko iyon sa ibabaw ng lamisang puno ng pagkain, at kasama ng mga piraso ng papel, inilapag ko ang isang litrato. Isang litrato ni Freya. Ang pinsan ko. Ang itinuring kong kapatid. Hindi ko pipirmahan, sabi ko, ang boses ko'y garalgal pero may diin. Nanginginig ang mga kamay ko pero hindi sa takot. Sa galit. Nakatitig sa akin ang lahat. Si Tita Elena, na kanina lang ay abala sa pagpicture ng buffet table para sa kanyang Facebook post, ngayon ay nakanganga at hawak pa rin ang cellphone sa air. Si Tito Boy at ang mga kaibigan niyang politiko, natigil ang usapan tungkol sa darating na eleksyon, hawak pa rin ang mga baso ng beer. Ang mga pinsan ko, na kanina ay nagtatawanan sa mga lumang kwento, ngayon ay parang mga estatwang napako sa kanilang mga kinaupuan. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Ito ang pinakamasakit na uri ng hiya, ang hiyang hindi mo ginusto, ang hiyang isinampal sa iyo sa harap ng mga taong inaasahan mong kakampi mo. Ito ang aming taunang family reunion, isang tradisyong sinimulan pa ng aming mga lolo't lola. Dapat ay masaya. Dapat ay puno ng pagmamahal. Ngunit heto ako, sinisira ang lahat. O baka naman ako ang sinira. Ang mga mata ko ay na kay Maverick, ang lalaking pinakasalan ko 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng mahabang mesa, hindi matinag, ang mukha'y kasing tigas ng marmol. Walang gulat, walang awa. Tanging isang malamig na pagtitig na para bang inaasahan na niya ang eksenang ito. Siya ang nag-abot sa akin ng sobrang iyon kanina, palihim, na may kasamang pakiusap sa kanyang mga mata. Astrid, please. Not here. Pero paano ko pagbibigyan ang pakiusap niya? Dito niya piniling ibigay ang hatol sa akin, sa lugar kung saan binuo namin ang mga unang pangarap, sa harap ng pamilyang saksi sa aming pag-ibigan. Karapatan ko sigurong dito na rin tapusin ang lahat. Ano nang ibig sabihin nito, Astrid? Basag ni Tita Mila, ang ina ni Freya, sa katahimikan. Halata ang pag-aalala sa boses niya, pero may bahid din ng akusasyon. Hindi ako sumagot. Hinayaan kong ang mga piraso ng divorce papers at ang nakataob na litrato sa mesa ang magpaliwanag. Dahan-dahang lumapit si Maverick. Bawat hakbang niya ay parang dagok sa dibdib ko. Hindi siya tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nasa mga basag na piraso ng papel. I told you to be reasonable, anya sa mahinang boses, para lang kaming dalawa ang makarinig. Pero sa katahimikan ng veranda, umalinggaw iyon na parang kulog. Reasonable, halos pabulong kong sagot, puno ng pait. Makatuwiran ba, Maverick? 5 taon. Isang anak. Tapos ito lang. Itinuro ko ang kalat sa mesa. Isang sobre at isang litrato. Bago pa siya makasagot, may humahangos na boses na sumigaw mula sa likuran. 8 Astrid. Napalingon kaming lahat. Doon, sa may pintuan ng malaking bahay, nakatayo si Freya. Nakabestidang puti, ang buhok niyang mahaba ay nililipad ng hangin. Mukha siyang anghel. Isang anghel na may luha sa mga mata. Ate, bakit mo ginagawa to? Nagsimula siyang maglakad palapit sa amin, bawat hakbang ay may kasamang hikbi. Ang mga tita ko ay agad na naawa. May bumulong ng kawawa naman si Freya, na parang kutsilyong sumaksak sa tagiliran ko. Ako ang asawa. Ako ang may karapatang masaktan. Pero bakit sa mga mata nila, ako ang kontrabida? Tumigil si Freya sa harap ko, sa pagitan namin ni Maverick. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa, pero may nakita akong kislap doon, isang kislap ng tagumpay. Ate, wag naman ganito. Pinag-uusapan natin to, di ba? Sabi mo di. Anong pinag-uusapan? Putol ko sa kanya, hindi ko na mapigilan ang panginginig ng boses ko. Kailan, Freya? Kailan tayo nag-usap tungkol dito? Noong magkasama kayo sa Batangas para sa business trip na yon? O noong Pasko, habang magkatabi tayong nagbabalot ng regalo para sa mga bata, alam mo na palang may tinatago ka? Namutla siya. Ang mga luha niya ay mas bumuhos. Hindi totoo yan, ate. Bakit ka nagsisinungaling? Humagulgol siya, at niyakap ang sarili na para bang siya ang tunay na biktima. Doon na sumabog ang galit na kanina ko pa pinipigilan.
Sinungaling. Ang sigaw ko ay nagpatalbog sa mga ibon sa mga puno ng mangga sa di kalayuan. Ikaw ang tumawag sa akin na sinungaling. Pagkatapos mong sirain ang pamilya ko. Ikaw na parang kapatid na ang turing ko. Astrid, tama na, sigaw ni Maverick, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit. Masakit. You're making a scene. Scene, tumawa ako ng walang saya. Ito ba ang inaalala mo, Maverick? Ang reputasyon mo? Ang sasabihin ng mga tao? Paano naman ako? Paano naman si Joe? Sa pagbanggit ko sa pangalan ng anak namin, nakita kong nagbago ang ekspresyon ni Maverick. Isang saglit na panlalambot. Pero mabilis din iyong nawala na palitan ng dati nitong lamig. Biglang sumugod si Freya, itinulak ang kamay ni Maverick na nakahawak sa akin. Huwag mong saktan si ate, Maverick. Kasalanan ko to. Ako na lang ang saktan niyo, Anya, sa isang pag-arte na karapat-dapat manalo ng FAMAS Award. Walang hiya ka, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Akmang susugurin ko siya nang may humawak sa magkabilang balikat ko. Astrid, kumalma ka, sabi ng kuya ko, si Marco. Ang nag-iisang tao sa pamilyang ito na alam kong hindi ako husgahan. Nakita ko ang galit sa mga mata niya, pero para sa akin ang pag-aalala sa boses niya. Halika na, umalis na tayo dito. Hindi ako aalis hanggat hindi naririnig ng lahat ang katotohanan, giit ko, pilit na kumakawala sa hawak niya. Ano ng katotohanan, Astrid, hamon ni Freya, na ngayon ay nakakapit na sa braso ni Maverick, na para bang siya ang legal na asawa. Na hindi mo matanggap na hindi ka na niya mahal? Na masyado kang naging mapagmalabis kaya napagod na siya sa'yo. Mapagmalabis. Abusive. Ang salitang iyon ay sampal na mas masakit pa sa pisikal. Ako, na isinakripisyo ang sarili kong pangarap para suportahan siya sa negosyo niya. Ako, na tinitiis ang mga gabing wala siya dahil sa trabaho. Ako, na ipinagpaliban ang lahat para sa pamilyang ito. Ako ang mapagmalabis? Ikaw simula ko, pero ang mga salita ay naiipit sa lalamunan ko. Ang galit ay napalitan ng matinding sakit. Para akong nalulunod. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang kapatid ko, sigaw ni Kuya Marco, humakbang siya palapit kay Freya. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ni Maverick. Isang hakbang lang, pero sapat na iyon para mapatigil ang kuya ko. Mas matangkad si Maverick, mas malaki ang katawan. May kapangyarihan sa tindig niya na kayang magpatiklop ng sinuman. Marco, sabi ni Maverick, ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. Huwag kang makialam dito. Ayaw mong madamay sa gulo. Hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang babala. Nanigas si Kuya Marco. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya, ang pagnanais na ipagtanggol ako laban sa takot sa kung anong kayang gawin ni Maverick. Kilala namin pareho ang kapangyarihan niya, ang impluwensya ng pamilya nila. Isang salita niya lang, maraming maaaring masira. At sa sandaling iyon, sumuko ako. Nawala ang lahat ng tapang ko. Ang natira na lang ay ang basag na puso at ang nakakabinging hiya. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tiyahin kong kanina ay nagbubulungan, ngayon ay umiiwas ng tingin. Ang mga pinsan ko, nakayuko. Walang gustong salubungin ang mga mata ko. Sa isang iglap, naging estranghero ako sa sarili kong pamilya. Hinila ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Kuya. Tumalikod ako sa kanila, kay Maverick na bato ang puso, kay Freya na isang mahusay na aktres, at sa pamilya naming piniling maging bulag. Naglakad ako palayo sa veranda. Narinig ko ang mahinang tawag ni Kuya Marco, Astrid, saan ka pupunta? Pero hindi ko siya nilingon. Dumaan ako sa gitna ng hardin kung saan naglalaro ang mga bata. Doon, sa ilalim ng puno ng aratiles, nakita ko ang anak ko. Si Gio. 5 taong gulang, nakangiti, inaabutan ng bulaklak ang isa naming pamangkin. Ang inosenteng mundo niya ay ilang metro lang ang layo mula sa impyernong pinanggalingan ko. Lumapit ako sa kanya, pilit nang umiti kahit ramdam ko ang panginginig ng labi ko. Anak, tawag ko. Tumingala siya, at ang ngiti niya ay parang sikat ng araw sa madilim kong mundo. Mommy! Look, I got flowers for you. Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Amoy araw at damo. Amoy pag-asa. Sa yakap niya, doon ko nahanap ang huling piraso ng lakas na natitira sa akin. Anak, aalis na tayo.
ko. But Tito Marco said we're having ice cream later, sabi niya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Umiling ako at naramdaman ko ang unang patak ng luha sa pisngi ko. Next time, baby. May pupuntahan lang tayo ni Mommy. Hinawakan ko ang maliit niyang kamay. Ang init niyon ang naging angkla ko. Magkasama kaming naglakad papalabas ng gate ng San Rafael Hacienda, papalayo sa mga matang mapanghusga, papalayo sa mga basag na pangako. Wala akong dalang gamit. Wala akong pera. Wala akong plano. Hawak ko lang ang kamay ng anak ko, papalayo sa pamilyang bumasag sa akin. Hindi ko alam kung saan kami tutungo. Ang tanging alam ko, kailangan naming umalis. Ngayon na. Ang biyahe sakay ng tricycle mula sa highway patungo sa Girgiv. Mabini ay parang paglalakbay pabalik sa panahon. Ang mga nagtataasang gusali ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng mga puno ng niyog at mga bahay na yari sa kahoy. Ang hangin, na kanina ay amoy usok at alikabok, ngayon ay maihalong amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng kalatsotsi. Bawat lubak sa kalsada ay parang yugyog na gumigising sa akin mula sa isang masamang panaginip. Pero hindi ito panaginip. Ito na ang bago kong katotohanan. Mommy, where are we going? Tanong ni Gio, na nakakapit sa braso ko. Ang boses niya ay maliit, puno ng pagod at pagkalito. Hinaplos ko ang buhok niya. Dito muna tayo titira, anak. Sa bahay ni Lola Santos. Tumigil ang tricycle sa tapat ng isang lumang bahay na may bakod na kawayan at gate na kinakalawang na. Matagal na itong hindi nabubuksan. Ang pintura ng bahay na dating kulay dilaw ay kupas na at tinutuklap na ng panahon. Sa itaas ng maliit na bintana sa harap, nakasabit pa rin ang isang singboard na gawa sa kahoy. Ang mga letra ay halos hindi na mabasa. Santos kainan, mura na, masarap pa. Ang puso ko ay parang piniga. Dito ako lumaki. Dito ko unang natutunang magluto, sa ilalim ng mapagkalingang mga mata ni Mama. 10 taon na siyang wala at 10 taon na ring sarado ang bahay na ito. Isang beses sa isang taon ko lang itong binibisita para maglinis, pero ngayon dito kami titira. Pagkabayad sa driver, itinulak ko ang kinakalawang na gate. Ang tunog niyon ay parang isang matinis na daing. Sinalubong kami ng amoy ng alikabok at mga tuyong dahon. Mommy, it's dusty, sabi ni Gio, na kumapit lalo sa akin. Lilinisin natin, anak, sabi ko, pilit na pinapatatag ang boses. Magiging maganda ulit to, promise. Ang unang hakbang ko papasok sa bakuran ay mabigat. Bawat sulok ng lugar na ito ay may alaala. Ang puno ng bayabas sa gilid kung saan ako laging umaakyat noong bata ako. Ang mga paso ng halaman ni Mama na ngayon ay tuyot na. Ang maliit na espasyo sa harap kung saan dating nakalagay ang 2 mesang kainan para sa mga customer. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, mas matindi ang amoy ng nakaraan. Madilim sa loob. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela, na ngayon ay kulay abo na dahil sa alikabok. Para silang mga multo na naghihintay sa aming pagbabalik. Tinanggal ko ang takip sa isang upuan at pinaupo si Gio. Wait here, baby. I'll open the windows. Habang binubuksan ko ang mga bintanang kapis, unti-unting pumasok ang liwanag ng hapon. Nakita ko ang mga agyo sa kisame, ang mga sahig na kailangan ng bunutin. Nakita ko ang isang buhay na kailangan kong buuin ulit mula sa simula. At doon, sa gitna ng katahimikan at alikabok, bumagsak ako. Napaupo ako sa sahig, at ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan sa San Rafael, ay bumuhos na parang baha. Humagulgol ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding lungkot. Lungkot para sa sarili ko. Lungkot para sa anak ko na nadadamay sa gulo. Lungkot para sa mga pangarap na ngayon ay kasing alikabok na ng bahay na ito. Naramdaman ko ang maliliit na kamay sa balikat ko. Mommy, don't you rely. Tumingala ako at nakita ko si Gio, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Inabot niya ang pisngi ko para punasan ang aking mga luha. Are you sad because we left Daddy? Ang tanong niya ay isa na namang saksak sa puso ko. Paano ko ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang ang pagkawasak ng isang pamilya? Niyakap ko siya ng mahigpit. Mommy's just tired, anak. Magiging okay din tayo. Maya-maya, narinig ko ang mahinang ungol mula sa tiyan niya. Humiwalay siya sa yakap. Mommy, gutom na ako. Ang simpleng pangungusap na iyon ang bumatak sa akin pabalik sa realidad.
Tama. Hindi ito ang oras para magmukmok. May anak akong kailangang alagaan. May buhay kaming kailangang ituloy. Tumayo ako, pinunasan ang mga luha ko. Okay, anak. Magluluto si mommy. Ang kusina. Ito ang puso ng bahay ni mama. Maliit lang ito, pero dito nagaganap ang lahat ng mahika. Pagpasok ko, parang nakita ko pa rin siya doon, nakatayo sa harap ng kalan, nakangiting humahalo ng adobo. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay parang nanunuot pa rin sa mga pader. Pero ngayon, ang kusina ay malamig at walang buhay. Kinapa ko ang switch ng ilaw. Sa awa ng Diyos, gumana pa. Ang mahinang bumbilya ay nagbigay liwanag sa mga gamit na naiwan, mga kalderong nakasabit, mga sandok na nakalagay sa isang lalagyan, at ang lumang digas na kalan. Nagsimula akong maglinis. Habang kinukuskus ko ang lababong puno ng agyo, kinukuskus ko na rin ang mga alaalang pilit kong tinatakasan. Habang winawalis ko ang sahig, winawalis ko ang mga bakas ng sakit. Bawat galaw ay may layunin. Bawat patak ng pawis ay isang paraan para ilabas ang bigat sa dibdib ko. Nang medyo luminis na ang isang bahagi ng kusina, binuksan ko ang lumang ref, gaya ng inaasahan, walang laman. Pero naalala ko, may maliit na sari-sari store sa kanto. Gio, babantayan mo muna ang bahay, ha? Bibili lang si mommy ng pagkain natin sa labas, sabi ko. Okay, mommy. I'll watch the house for you, sagot niya, na para bang isa siyang sundalong binigyan ng misyon. Ang inosente niyang tapang ang nagbibigay sa akin ng lakas. Mabilis akong naglakad papunta sa tindahan ni Aling Nena. Kilala pa niya ako. Uy, Astrid. Nagbalik ka. Kamusta na? Okay lang po, Aling Nena. Dito po muna kami titira ng anak ko, sagot ko, pilit nang umingiti. Bumili ako ng itlog, hotdog, at isang maliit na sako ng bigas. Sapat na para sa gabing ito. Pagbalik ko, naamoy ko na agad ang sinaing. Naalala ko, isinalang ko na pala bago umalis. Ang simpleng amoy ng kanin na naluluto ay nagbigay ng konting init sa malamig na bahay. Habang nagpiprito ako ng itlog at hotdog sa lumang kawali, bumalik sa isip ko ang lahat. Ang tawa ng mga tao sa reunion, ang mukha ni Freya na umiiyak, ang malamig na tingin ni Maverick. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero hindi na kasing tindi. Napalitan na ito ng isang blangkong pakiramdam. Isang pagtanggap. Tapos na. Ito na ang simula. Naghain ako ng pagkain sa maliit na mesa sa kusina. Umupo kaming dalawa ni Gio. Sa unang pagkakataon sa buong araw, nakaramdam ako ng kapayapaan. Tahimik kaming kumain. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng aming mga kutsara at tinidor at ang huni ng mga kuliglig sa labas. Pagkatapos kumain, inayos ko ang nag-iisang kwarto sa bahay. Inilatag ko ang isang lumang banig sa sahig, naglagay ng 2 unan na medyo amoy luma. Humiga kami ni Gio, magkatabi. Mommy, can you tell me a story? Pakiusap niya. Sige, anak. At habang kinukwentuhan ko siya tungkol sa mga diwata at mga bayani, ang isip ko ay lumipad sa ibang kwento. Ang kwento namin ni Maverick. Flashback. Gabi ng debut ng isa naming kaibigan. Halos 8 taon na ang nakalipas. Suot ko ang isang simpleng bestida, hindi sanay sa mga ganitong pagtitipon. Kasama ko si Harvin, ang boyfriend ko noon. Mabait si Harvin sa harap ng maraming tao, pero kapag kaming dalawa na lang, lumalabas ang tunay niyang kulay. Uminom ka pa, Astrid. Don't be killjoy, sabi niya, inaabutan ako ng isa na namang baso ng alak. Harvin, tama na. Nahihilo na ako, pakiusap ko. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Sinabi kong uminom ka. Huwag mo akong ipahiya sa mga kaibigan ko. May diin sa boses niya. Isang diin na kinatatakutan ko. Nanginginig kong kinuha ang baso. Akmang iinumin ko na iyon nang may isang kamay na pumigil sa akin. I think she's had enough, sabi ng isang kalmadong boses. Nanginginig kong kinuha ang baso. Akmang iinumin ko na iyon nang may isang kamay na pumigil sa akin. I think she's had enough, sabi ng isang kalmadong boses. Napalingon kami. Nakatayo doon ang isang lalaking hindi ko kilala. Matangkad, seryoso ang mukha, pero may kabaitan sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang dark suit na walang kurbata,
bahagyang bukas ang unang butones ng kanyang puting polo na lalong nagpatingkad sa kanyang seryosong aura. Hindi siya nakikipag-away. Simpleng sinasabi lang niya ang isang katotohanan. Tumaas ang kilay ni Harvin. Sino ka para makialam, Anya, ang boses ay may halong paghamon. Boyfriend niya ako. Ako ang masusunod dito. Hindi pinansin ng estranghero si Harvin. Sa halip, sa akin siya tumingin. Ang mga mata niya ay malalim, parang nangungusap. Miss, are you okay? Ang simpleng tanong na iyon ay parang hangin para sa isang taong nalulunod. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may nagtanong kung okay lang ako. May nakakita sa akin. Gusto kong sumagot, gusto kong sabihin hindi, pero ang takot ko kay Harvin ay mas malakas. Umiling lang ako ng bahagya, nakayuko, hindi makatingin sa kanilang dalawa. Dahan-dahang kinuha ng estranghero ang baso mula sa nanginginig kong kamay. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking balat ay nagdulot ng kuryenteng hindi ko inaasahan. Inilapag niya ito sa kalapit na mesa, malayo sa akin. I think we all just want to have a good night, sabi niya, ang tingin ay diretsyo na ngayon kay Harvin, hindi pa rin nagbabago ang kalmadong tono. Pero sa likod ng kalamigan na iyon may otoridad. Isang otoridad na hindi kayang tapatan ng pagwawala ni Harvin. Namula ang mukha ni Harvin sa galit at hiya. Naghanap siya ng isasagot pero walang lumabas sa bibig niya. Sa huli, bumaling siya sa akin. Bahala ka sa buhay mo, sigaw niya, bago nag-walk out at iniwan akong nakatayo doon, nanginginig at nalilito. Naiwan kami ng estranghero sa gitna ng ingay ng party. Para akong tuod na hindi makagalaw. Hayaan mo na yon, sabi niya sa mahinang boses. Gusto mo ng tubig? Tumango lang ako. Umalis siya saglit at bumalik na may dalang isang bote ng mineral water. Inabot niya ito sa akin. Ubusin mo yan. It will help. Habang umiinom ako, nanatili siyang nakatayo sa tabi ko, hindi nagsasalita, na para bang isa siyang gwardyang nagbabantay. Nang mahimasmasan ako, doon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Salamat, sabi ko, halos pabulong. Ngumiti siya. Isang maliit na ngiti, pero sapat na iyon para magliwanag ang seryoso niyang mukha. Walang anuman. I'm Maverick, these are the way. Astrid, sagot ko. At iyon ang unang beses na narinig ko ang pangalan niya. Maverick. Ang lalaking sumagip sa akin. End of flashback. Napamulat ako. Ang alaala ay kasing linaw ng liwanag ng buwan na tumatago sa bintanang kapis. Gumalaw si Gio sa aking tabi, humihilik ng bahagya. Tahimik ang buong bahay, pero ang isip ko ay maingay. Paano? Paano nangyari na ang lalaking sumagip sa akin mula sa isang halimaw ay siya palang magiging dahilan ng pinakamatindi kong sakit? Ang Maverick na nakilala ko, ang maginoo, ang mapag-alala, ang tagapagtanggol ko, ay tila isang taong nabuhay lang sa alaala. Ang Maverick na asawa ko, ang ama ng anak ko, ay ang taong walang awang dumurog sa puso ko sa harap ng aming pamilya. Ang lungkot ay muling bumalik, mas mabigat, mas malalim. Hinawakan nito ang puso ko at piniga hanggang sa wala ng matirang hangin. Bumangon ako ng dahan-dahan para hindi magising si Gio. Naglakad ako pabalik sa kusina, ang tanging lugar sa bahay na may kaunting liwanag. Umupo ako sa isang lumang silyang yantok, ang parehong silya kung saan dating umuupo si Mama habang naghihintay na maluto ang kanin. Tumingin ako sa paligid ng madilim na kusina. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang mga anino na nililikha ng liwanag ng buwan. Ang lahat ay tila nagsasabi ng pagtatapos. Pero sa ilalim niyon, may iba pa akong naamoy. Hindi literal na amoy, kundi isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagkakataon. Naalala ko si Mama. Ang kanyang mga kamay na laging abala sa paghihiwa, paghahalo, pagluluto. Ang kanyang ngiti sa tuwing may customer na sasabihing, ang sarap ng luto nyo, Aling Santos. Ang maliit na kainan na ito ang bumuhay sa aming dalawa ni Kuya Marco. Ang nagsilbing pundasyon ng aming pagkatao. Tumayo ako at nilapitan ang isang maliit na aparador sa sulok. Binuksan ko ito. Nasa loob pa rin ang mga gamit ni Mama, ang kanyang lumang apron na may mansa ng toyo, ang kanyang mga sangkalan, at ang isang maliit na notebook na kupas na ang takip. Kinuha ko ang notebook. Ito ang kanyang recipe book. Binuklat ko ito.
Ang sulat kamay niya, na pamilyar at puno ng pagmamahal, ay bumati sa akin. Adobong manok sa gata. Sinigang na baboy sa sampalok. Kalderetang baka. Mga simpleng pagkain pero niluto ng may puso. Sa huling pahina, may nakasulat na menu. Isang sample menu para sa Santos kainan. Sa pinakataas, nakasulat ng malaki, silog VVE. Tapsilog. Long silog. Tosilog. Hot silog. Napangiti ako sa unang pagkakataon mula nang umalis kami sa hasyenda. Isang tunay na ngiti. Silog. Pagkaing pampagising. Pagkaing pampasigla. Pagkaing nagsisimbolo ng bagong umaga. Isinara ko ang notebook at niyakap ito sa aking dibdib. Naramdaman ko ang isang bagong determinasyon na dumadaloy sa aking mga ugat. Nasaktan ako. Dinurog. Iniwan. Pero hindi pa ako tapos. Hindi ako si Astrid de Villa, ang asawa ng isang mayamang negosyante. Ako si Astrid Santos, anak ni Elena Santos, ang pinakamagaling na kusinera sa Girshiv. Mabini. Bumalik ako sa kwarto at tiningnan si Gio na mahimbing na natutulog. Ang anghel ko. Ang lakas ko. Magsisimula ako ulit, bulong ko sa hangin. Para sa'yo, Gio. Para kay Mama. At para sa akin. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na ako. Hindi ako nakatulog ng maayos, pero hindi dahil sa lungkot. Dahil sa excitement. Suot ang lumang duster ni Mama na nakita ko sa aparador, lumabas ako sa kusina. Kumuha ako ng walis at basahan. Nagsimula akong maglinis, hindi na tulad ng kahapon na puno ng bigat, kundi may kasamang layunin. Bawat alikabok na napupunas ko ay parang pag-aalis ng luma. Bawat sulok na nalilinis ko ay paghahanda para sa bago. Nang sumikat na ang araw, ang kusina ay hindi na madilim at malungkot. Malinis na ang sahig, makintab na ang lababo, at ang mga lumang kaldero ay nakasabit ng maayos. Nagbukas ako ng bintana, at ang amoy ng hamog sa umaga ay pumasok, hinaluan ang amoy ng bagong linis na sahig. Nagtimpla ako ng kape. Habang humihigop ako, kinuha ko ang notebook ni Mama at isang ballpen. Nagsimula akong magsulat. Bagong menu, Santos kainan. Tapsilog espesyal, gawa sa tunay na pagmamahal, hindi kasinungalingan. Long silog na matamis, tulad ng mga pangako, pero ito, totoo. Hot silog nagigising sayo sa katotohanan. Napangiti ako sa mga sinulat ko. Medyo may hugot, pero sino bang pakialam? Ito ang kainan ko. Ito ang mga patakaran ko. Ito na. Ang anino ng nakaraan ay palaging nandyan, pero hindi na ako magtatago rito. Gagamitin ko itong lakas para harapin ang liwanag ng bagong umaga. Lumipas ang isang linggo na parang isang blur ng pagod at determinasyon. Ang bawat umaga ay nagsisimula bago pa man magliwanag, sa tunog ng walis tingting sa sementadong bakuran. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa sakit ng likod at mga kamay na puno ng kalyo, pero may kasamang kakaibang kasiyahan. Unti-unti, ang bahay ni Mama ay muling nagkakaroon ng buhay. Nalinisan ko na ang buong kabahayan. Ang mga bintanang kapis ay kumikinang na ulit kapag tinatamaan ng araw. Ang sahig na kahoy, pagkatapos kuskusin ng bunot, ay naglabas ng dati nitong pula kayumangging kulay. Maging si Gio ay may sarili ng itrabaho, ang pagdidilig sa mga paso ng halaman na tinamnan namin ng kamatis at sili. Ang Santos kainan ay hindi na isang multo ng nakaraan. Isa na itong blankong canvas. Isang hapon, habang abala ako sa pagpipinta ng lumang singboard na gawa sa kahoy, pinapalitan ang kupas na pangalan ng isang bago at mas masiglang disenyo, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming bakod. Hindi ito bagay sa maalikabok na kalsada ng Birgis. Mabini. Agad akong kinabahan. Si Maverick kaya? Pero ang bumaba mula sa driver's seat ay hindi si Maverick. Matangkad siya, nakasuot ng simpleng V-neck shirt at maong, pero malinis tingnan. May dala-dala siyang 2 bayong na papel. At nang humiti siya, bigla kong naalala kung sino siya. Ang mga mata niyang bahagyang singkit, ang ngiti niyang laging abot tenga. Lander, gulat kong tanong. Astrid Santos, in the flesh, sabi niya, at ang boses niya ay kasing init ng kanyang ngiti. Grabe, ang tagal na rin. High school pa yata ang huli nating pagkikita.
Si Lander Cruz. Classmate ko noong high school. Kaibigan. At kung tama ang pagkakaalala ko sa mga liham na iniiwan niya sa locker ko noon, isa ring dating admirer. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko napigilang itanong. Ang huli kong balita sa kanya ay nasa Maynila siya, may magandang trabaho sa isang malaking kumpanya. Itinaas niya ang dalang bayong. Nabalitaan ko kasing nagbukas ka ulit ng kainan. Nagdala ako ng pasalubong. Nag-alinlangan ako. Paano niya nalaman? Ang balita pala talaga ay mas mabilis pa sa kabayo. Pero may kung anong sinasabi ang mga mata niya, isang sinseridad na matagal ko nang hindi nakikita sa iba. Pinapasok ko siya. Wow, sabi niya habang inililibot ang tingin sa loob. Naalala ko to, dito kami laging kumakain ng mga barkada ko after school. The best ang mami ni Tita Elena. Ang pagbanggit niya kay mama ay nagdulot ng init sa dibdib ko. Umupo ka muna, sabi ko, itinuturo ang isa sa mga bagong linis na upuan. Pasensya na sa gulo. Anong gulo? Ang ganda nga, eh. May potential, sabi niya, at ang paraan ng pagkakasabi niya ay hindi pambobola. May nakikita talaga siya. Ibinaba niya ang mga bayong sa mesa. Mula sa isa, inilabas niya ang isang kahon ng donuts. Para kay Joe, Anya. At mula sa isa pa, inilabas niya ang isang bagay na nagpakunot ng noo ko. Isang maliit na coffee grinder, isang French press, at isang supot ng coffee beans. At ito para sa'yo, dagdag niya. Kape, nagtataka kong tanong. Silog ang plano kong ibenta, hindi kape. Umupo siya sa tapat ko, ang mga mata niya ay biglang naging seryoso, pero may sigla. Astrid, I heard what happened. I'm really sorry. Natahimik ako. Pero narinig ko rin na nandito ka, nagsisimula ulit. At naisip ko baka kailangan mo ng tulong. O baka mas tamang sabihin, baka gusto mong maging business partner ko. Natigilan ako. Business partner. Listen, sabi niya, inilapit ang upuan. May maliit akong coffee roasting business sa Batangas. Nagsusupply ako sa ilang cafe sa Maynila. Pero matagal ko nang pangarap magtayo ng sarili kong cafe. Isang lugar na may puso. Isang lugar na parang tahanan. At nang marinig kong nandito ka naisip ko, ito na yon. Itinuro niya ang paligid. Ang lugar na ito may kaluluwa. Ang mga luto mo na alam kong namana mo kay Tita Elena may puso. What if pagsamahin natin? Isang modern cafe na nag-serve ng pinakamasarap na all-day breakfast at pinakamasarap na local coffee. Hindi na lang santos kainan. Pwedeng kape at silog. Ang ideya ay parang isang kidlat na tumama sa akin. Cafe. Masyadong sosyal. Masyadong malayo sa mundo ko. Lander, nagpapasalamat ako sa alok mo, pero wala akong pera, diretsahan kong sabi. Wala akong mayaambag na kapital. Hindi kapital ang habol ko, mabilis niyang sagot. Ang kailangan ko ay partner. Isang taong may passion sa pagkain, isang taong pinagkakatiwalaan ko. Ako na ang bahala sa equipment, sa renovation. Ikaw ang bahala sa kusina, sa puso ng cafe. 50-50 tayo sa lahat. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Isang tao, na halos isang dekada ko nang hindi nakikita, ay nag-aalok sa akin ng isang pangarap sa isang silver platter. Masyadong maganda para maging totoo. Bakit, iyon lang ang lumabas sa bibig ko? Bakit mo to ginagawa? Tinitigan niya ako, at sa isang saglit, nakita ko ang Lander ng high school, ang binatang tahimik pero laging nandyan. Dahil naniniwala ako sa'yo, Astrid. Noon pa man. Ang mga salitang iyon ay nagpatunaw sa pader ng pagdududa na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Bago ka magdesisyon, sabi niya, biglang umiti para basagin ang seryosong sandali, patikimin muna kita. Binuksan niya ang supot ng kape. Ang bango niyon ay agad na pumuno sa buong kusina, isang amoy na maihalong tsokolate at lupa. Isinaksak niya ang grinder at ang tunog niyon ay parang musika. Maingat niyang sinukat ang kape, ibinuhos sa French press, at binuhusan ng mainit na tubig. Habang naghihintay kami ng 4 na minuto para mag-brew ito, nagkwento siya tungkol sa mga magsasaka ng kape sa Batangas, ang kanilang mga pamilya, at ang pangarap niyang itaas ang kalidad ng lokal na kape. May passion sa bawat salita niya. Isang passion na dalisay at nakakahawa. Nang ibuhos niya ang maitim na likido sa 2 tasa,
ang bango ay mas lalong tumindi. Inabot niya sa akin ang isa. Walang asukal, walang gatas. Tikman mo muna ng puro, sabi niya. Itinaas ko ang tasa. Ang init niyon ay gumapang sa aking mga palad. Sumimsim ako. At sa isang iglap parang may nagbago. Ang kape ay hindi mapait. Mayroon itong kakaibang tamis, may pahiwatig ng prutas, at isang linamnam na nananatili sa dila. Parang may kung anong gumising sa loob ko. Tumingin ako sa kanya, hindi maitago ang pagkamangha. Wow, sabi ko. Parang may magic. Tumawa siya, isang masayang tawa na umalingaw sa kusina. Walang magic. Puso lang. Nagkwentuhan pa kami ng matagal. Tungkol sa mga pangarap niya, tungkol sa mga plano ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong kausap ko ang isang taong nakakaintindi sa akin, isang taong nakikita ako, hindi bilang asawa ni Maverick o ina ni Geo, kundi bilang si Astrid. Nang paalis na siya, iniwan niya ang proposal na nakasulat sa papel, kasama ang kape at ang grinder. Pag-isipan mo, sabi niya. Walang pressure. Pero sana, pumayag ka. Pagkaalis niya, naiwan akong nakatitig sa proposal. Ang puso ko ay puno ng isang damdaming matagal ko nang kinalimutan, kilig. Isang kilig na hindi lang dahil sa romantikong interes, kundi kilig sa pag-asa. Kilig sa posibilidad ng isang bagong simula na ako mismo ang hahawak. Kinagabihan, habang natutulog na si Gio, kinuha ko ang cellphone ko. Matagal ko na itong hindi binubuksan sa social media. Ayokong makita ang mga litrato ng masayang buhay ng ibang tao. Pero ngayon, gusto kong mag-research tungkol sa mga modern calf. Gusto kong mangarap. Pagbukas ko ng Facebook, bumungad sa akin ang daan-daang notifications. Nagtaka ako. Isang kaibigan mula sa high school ang nagtag sa akin sa isang video. Panoorin mo to, te. Grab si Freya. Kinabahan ako. Pinindot ko ang link. Isang live video. Si Freya. Nasa kwarto siya, ang mukha niya ay namamaga sa kaiiyak, ang buhok niya ay magulo. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang isang unan. Mukha siyang kaawa-awa. Hindi ko na po kaya, simula niya humihikbi. Sinubukan kong manahimik para sa pamilya. Para sa kapayapaan. Pero sumusobra na po siya. Ang mga komento ay mabilis na pumasok. Anong nangyari, Freya? Be strong. We're here for you. Nagpatuloy siya. Alam ko pong marami sa inyo ang husga sa akin pero hindi niyo po alam ang buong kwento. Ako po ang biktima dito. Humagulgol siya. Matagal ko na pong tiniis. Matagal ko nang nakikita kung paano niya sinasaktan si Kuya Maverick emotionally. He was trapped. At ako ang tanging nagawa ko lang ay maging kaibigan sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong sinasabi niya? At ngayon, patuloy niya, ang boses ay puno ng pait. Ngayong malaya na si Kuya Maverick, hindi pa rin siya tumitigil. Nabalitaan ko pong may bago na siyang nabiktima. Isang mabait na tao, isang negosyante. Gagamitin niya para sa pera, para makapaghiganti. Ganyan po siya. Kapag hindi niya makuha ang gusto niya sa isang lalaki, hahanap siya ng iba na mas mayaman, na mas mapapakinabangan. Hindi niya binanggit ang pangalan ko. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Lander. Pero alam ko. Alam ng lahat ng nakakakilala sa amin. She's a gold digger, isang komento ang lumitaw. Sinundan ito ng iba pa. Grabe pala ugali niyan. Kawawa naman si Maverick at yung bagong guy. Ahas in sheep's clothing. Ang mga salita ay parang mga suntok sa tiyan. Ang kilig na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng nagielong takot at hiya. Ang liwanag na dala ni Lander ay biglang tinakpan ng isang madilim na anino. Nakatitig lang ako sa screen, ang cellphone ay nanginginig sa aking kamay. Ang mga komento ay patuloy sa pagdagsa, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. I know her, taga San Rafael yan. Mayabang talaga yan kahit noon. FD, is this the ex-wife of Maverick Davila? So gold digger and a home wrecker pala? Freya deserves better. Kawawa naman yung bagong businessman. Sana makita niya tong video bago pa huli ang lahat. Ito pala ang laro niya. Hindi pa siya tapos.
At ngayon, hindi lang ako ang sinisira niya. Dinadamay na niya ang nag-iisang taong nag-alok sa akin ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Si Lander. Ang mukha ni Lander, na kanina lang ay puno ng sigla at pag-asa, ang biglang pumasok sa isip ko. Ang sinsero niyang ngiti. Ang paniniwala niya sa akin. At ngayon, dahil sa akin, ang pangalan niya ay nadudungisan. Ang reputasyon niya, na pinaghirapan niyang buuin, ay posibleng masira dahil lang sa isang kasinungalingang binitiwan ng pinsan ko. Ang selos. Iyon ang nararamdaman ko. Hindi selos ng isang nagmamahal, kundi selos ng isang taong nainggit sa kaligayahan ng iba. Naiinggit si Freya na kahit iniwan ako ni Maverick, heto ako, sinusubukang bumangon. Naiinggit siya na may isang taong tulad ni Lander na nakakita ng halaga sa akin. Gusto niyang makita akong miserable. Gusto niyang makita akong mag-isa at wasak. Isang malakas na galit ang pumalit sa takot. Galit hindi lang para kay Freya, kundi para na rin sa sarili ko. Bakit ko hinayaang marating sa ganito? Bakit ako naging masyadong mabait? Masyadong mapagtiis? Pinatay ko ang video. Hinagis ko ang cellphone sa kabilang dulo ng banig na para bang iyon ang may kasalanan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong puntahan si Freya at isampal sa kanya ang lahat ng kasinungalingan niya. Pero ano ang magagawa noon? Lalo lang siyang magmumukhang biktima. Lalo lang akong magmumukhang kontrabida, isang babaeng desperada at wala sa katinuan, eksakto sa kung paano niya ako pinipinta sa mata ng publiko. Tumingin ako sa proposal ni Lander na nakapatong sa mesa. Ang mga salitang tikape at silogi ay parang nanunukso. Isang pangarap na abot kamay ko na kanina lang, pero ngayon ay parang isang bitag. Kung tatanggapin ko ang alok niya, hindi ba't kinukumpirma ko lang ang sinasabi ni Freya? Na ginagamit ko nga siya. Na isa akong gold digger. Masisira ko ang pangalan niya. Masisira ko ang negosyo niya. Paano ko magagawa iyon sa taong tanging kabutihan lang ang ipinakita sa akin? Ang pag-asa na nagsimulang umusbong sa puso ko ay unti-unting namatay, pinalitan ng isang pamilyar na pakiramdam, ang pakiramdam na wala akong karapatang maging masaya. Tumayo ako at kinuha ang cellphone. Nanginginig ang mga daliri ko habang tinatype ko ang numero ni Lander. 2 ring lang, sumagot na siya. Hello, Astrid. Napatawag ka. Nagbago na ba isip mo? Ang boses niya ay masaya, puno ng pag-asa. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa konsensya ko. Huminga ako ng malalim. Lander, simula ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Tungkol sa proposal mo, di. Naramdaman niya siguro ang pagbabago sa tono ko. Okay ka lang? May problema ba? Hindi ko matatanggap, sabi ko, at ang mga salitang iyon ay parang laso na lumabas sa bibig ko. Natahimik siya sa kabilang linya. Ilang segundo ng katahimikan na parang isang oras. Bakit? Tanong niya sa wakas, ang boses niya ay mahina na, nawala na ang kaninang sigla. May mali ba sa alok ko? Pwede nating pag-usapan. Walang mali, Lander. Sobrang ganda nga eh. At iyon ang problema, sabi ko, at naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Masyadong maganda para sa akin. Hindi ko to deserve. Anong hindi mo deserve? Astrid, anong nangyayari? Hindi ko masabi sa kanya ang tungkol sa video. Ayokong malaman niya na pinagsitsismisan na siya dahil sa akin. Ayokong makita niya ang mga masasakit na komento. Mas mabuti nang isipin niyang ako ang may problema. Mas mabuti nang magalit siya sa akin kaysa masira siya dahil sa akin. Basta hindi ko kaya. Pasensya na, sabi ko, at bago pa siya makasagot, bago pa ako tuluyang bumigay at umiyak, pinatay ko ang tawag. In-off ko ang cellphone at ibinato ito palayo. Niyakap ko ang aking mga tuhod at doon, sa dilim ng kusina, sa gitna ng bango ng kape na hindi ko na matitikman ulit, umiyak ako. Umiyak ako para sa nawalang pagkakataon. Umiyak ako para sa kabaitan ni Lander na kailangan kong tanggihan. Umiyak ako para sa sarili ko, na sa kabila ng lahat ng pagsubok na bumangon, heto pa rin, bagsak na naman. Ang liwanag na ipinakita sa akin ay kinuha rin agad. At sa gabing iyon, mas madilim pa kaysa dati. Lumipas ang ilang araw na parang naglalakad ako sa ilalim ng tubig. Mabagal. Mabigat. Bawat kilos, bawat paghinga ay nangangailangan ng matinding pagsisikap.
Ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko sa pag-aayos ng Santos kainan, pero nawala na ang sigla. Ang pagpipinta ng singboard, ang pag-aayos ng mga mesa, ang paglilinis ng kusina, lahat ay naging mekanikal na gawain, isang paraan para lang ubusin ang oras at takasan ang mga iniisip. Hindi na muling tumawag si Lander. Naiintindihan ko. Sino ba namang hindi magtatampo kung bigla mo na lang bababaan ng telepono? Masakit, pero inisip ko na lang na mas mabuti na iyon. Mas mabuting masaktan siya sa pagtanggi ko kaysa masira ang buong buhay niya dahil sa akin. Ang video ni Freya ay kumalat na parang apoy. Nakarating na ito sa mga kapitbahay. Naramdaman ko ang mga tingin nila kapag lumalabas ako para bumili sa tindahan. Ang mga bulungan. Ang mga matang mapanghusga. Dati, sila si Aling Nena, si Mang Cardo, mga taong nakangiti sa akin. Ngayon, mga anino na lang sila na umiiwas ng tingin. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa bakuran, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat. Hindi ang makintab na sasakyan ni Lander. Ito ay isang luma at medyo may kalawang na sedan. Bumukas ang pinto at ang taong bumaba ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Si Harvin. Ang nakaraan na pilit kong ibinabaon ay heto, nakatayo sa harap ko, buhay na buhay. Mas tumanda siya. May kaunting tiyan na at medyo numipis na ang buhok. Pero ang mga mata niya, ganoon pa rin, mapanuri, mayabang at puno ng dilim. Astrid, sabi niya, ang ngisi sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Long time no see. Nabalitaan kong naghihirap ka na raw, kaya naisip kong dalawin ka. Hinawakan ko ng mahigpit ang walis tingting na para bang isa itong sandata. Anong kailangan mo, malamig kong tanong. Tumawa siya. Wala naman. Gusto ko lang makita kung totoo ang mga tsismis. At mukhang totoo nga. Inilibot niya ang tingin sa bahay, sa kupas na pintura at sa kinakalawang na gate na maihalong pandidiri. Mula sa hacienda, dito ka na lang napunta? Ang laki ng ibinagsak mo, no? Hindi ako umimik. Ayokong bigyan siya ng kasiyahang makita akong apektado. Naglakad siya palapit sa gate, pero hindi pumasok. Napanood ko yung video ng pinsan mo. Grabe, no? Sino nang mag-aakala na ganyan ka pala talaga kadesperada? Gold digger daw, sabi nila. Umalis ka na, mariin kong sabi. Sandali lang, anya, at ang tono niya ay biglang nagbago. Nawala ang pang-aasar, napalitan ng isang bagay na mas masama. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na kinatatakutan ko. Nandito ako para mag-alok ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sigurado ka? Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May kinalikot siya doon at pagkatapos ay itinaas niya ito para ipakita sa akin. Ang nasa screen ay isang litrato. Isang lumang litrato. Ako. Nakahiga sa isang kama, ang damit ko ay gusot, ang mga mata ko ay nakapikit na parang walang malay, at may mga pasa sa braso ko. Kuha iyon noong mga panahong kami pa. Isang gabi, pagkatapos niya akong piliting uminom at saktan. Isang gabing pilit kong kinalimutan. Naramdaman ko ang pagkawala ng lahat ng dugo sa aking mukha. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Hindi ako makahinga. Naaalala mo pa ba to? Tanong ni Harvin, ang boses niya ay malambing na parang lason. Marami pa akong ganito, Astrid. Mga video pa nga kung gusto mo. Isipin mo na lang kung anong mangyayari kapag kumalat to sa internet. Ang gold digger, aabusuhin pala ng mga lalaki. Baka isipin pa ng mga tao, baka gusto mo pa nga ang ginagawa sa'yo, di ba? Ang bawat salita niya ay isang punyal na dahan-dahang ibinabaon sa aking dibdib. Ang alaala ng gabing iyon, ang takot, ang sakit, ang kahihiyan, ay bumalik ng buong buo, na para bang kahapon lang nangyari. Ang mga pasa, ang mga luha, ang pakiramdam na wala kang halaga. Itinago ko iyon sa pinakamalalim na bowl ng aking isipan, at heto siya ngayon, binubuksan ito at iwinawasiwa sa harap ko. Hayop ka, iyon lang ang salitang nagawa kong ibulong. Ang boses ko ay garalgal. Tumawa siya, isang masamang tawa na nagpatindig ng mga balahibo ko. Ako pa ang hayop. Ikaw ang nang iwan, tandaan mo. Pero hindi ako masamang tao, Astrid. Nandito ako para mag-alok ng deal. Ibinaba niya ang cellphone. Simple lang. Itigil mo na iyang kahibangan mong magtayo ng kainan.
Manahimik ka na lang sa isang sulok. At kalimutan mo na iyang lander cruise na iyan. Kapag ginawa mo iyan, mananatiling pribado ang mga alaala natin. Pero kapag nagmatigas ka, well, alam mo na. Isang click lang, sisikat ka. Masisikat ka pa sa pinsan mo. Ito pala ang dahilan. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Tungkol din ito sa kasalukuyan. Paano niya nalaman ang tungkol kay Lander? Ang tsismis ay mas mabilis pa pala kaysa sa inaakala ko. Bakit mo to ginagawa? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Anong pakialam mo kung anong gawin ko sa buhay ko? Dahil ayokong nakikita kang masaya, diretsahan niyang sabi, at ang lamig sa kanyang mga mata ay tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Kung hindi ka pwedeng maging akin, hindi ka pwedeng maging masaya sa iba. Lalo na sa isang katulad ni Lander Cruz na malinis ang pangalan. Hindi ka nababagay sa kanya. Dito ka lang nababagay, Anya, itinuturo ang sirasirang bakuran. Sa basura. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod na siya. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis, nag-iwan ng alikabok at ng isang pusong basag na basag. Naiwan akong nakatayo doon, hawak pa rin ang walis, hindi makagalaw. Ang mga binti ko ay parang naging haligi ng yelo. Hindi ako makahakbang. Hindi ako makaisip. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding takot. Paano kung gawin niya iyon? Paano kung ipakalat niya ang mga litrato? Ang kahihiyan ay mas matindi pa sa ginawa ni Freya. Hindi ko iyon kakayanin. At si Gio, paano kung makita niya iyon paglaki niya? Ang isiping makikita ng anak ko ang ganoong kahinaan at kahihiyan ng kanyang ina ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Umatras ako. Iyon ang unang naisip ko. Sumuko. Itigil ang lahat. Magtago. Iyon ang pinakamadaling gawin. Iyon ang pinakaligtas. Pumasok ako sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Dumiretso ako sa kusina at umupo sa sahig, sa parehong lugar kung saan ako umiyak ilang gabi na ang nakalipas. Tiningnan ko ang paligid, ang malinis na pader, ang bagong pinturang singboard na nakasandal sa isang tabi, ang mga paso ng halaman sa bintana. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang lahat ng pag-asang binuo ko. Para saan pa? Para sa isang click lang, guguhurin ang lahat. Buong araw akong tulala. Nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga tao, pinakikinggan ang paglalaro ni Gio sa labas. Pinipilit kong humiti sa tuwing papasok siya para magpakita ng isang bulaklak o isang gagamba, pero alam kong ang mga ngiti ko ay hungkag. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahiga lang ako sa tabi ni Gio, pinagmamasdan ang payapa niyang mukha sa dilim. Ang inosente niyang mundo. Karapatan niyang magkaroon ng isang ina na ipagmamalaki niya, hindi isang inang laman ng iskandalo. Kailangan kong sumuko. Para sa kanya. Kinabukasan, mayroong kaguluhan sa labas. Mga boses. Mga sigawan. Sumilip ako sa bintana. Sa harap ng gate, may grupo ng mga tao. Ang ilan ay may dalang kamera, ang iba ay may hawak na cellphone, nakatutok sa aming bahay. Mga reporters. Mga tsismosa. Hindi ko alam. Pero naroon sila, naghihintay, parang mga buwitring nag-aabang sa isang mamamatay na hayop. Ipinakalat na kaya ni Harvin? Ganoon kabilis? Ang takot ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Niyakap ko ang sarili ko, nanginginig. Ito na. Ito na ang katapusan. Pero biglang may dumating na itim na sasakyan, ang sasakyan ni Lander. Huminto ito sa gitna ng kalsada, sa pagitan ng mga tao at ng aming bahay. Bumaba siya. Nakasuot siya ng formal na polo shirt at slacks. Mukha siyang kalmado, pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Hinarap niya ang mga tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses niya ay malakas at malinaw, sapat para marinig ng lahat. Ako po si Lander Cruz. Nabalitaan ko po na may mga kumakalat na malisyosong balita tungkol sa aking business partner na si Astrid Santos. Nandito po ako para linawin ang lahat. Business partner. Tinawag niya akong business partner niya. Nakatayo ako sa likod ng bintana, hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig ko. Una sa lahat, pagpapatuloy niya, totoo po na magbubukas kami ng isang cafe dito mismo sa Kyiv. Mabini.
Ang pangalan po nito ay Kape at Silog, isang lugar na magtatampok sa pinakamasarap na lokal na kape at sa mga paborito nating almusal. Ito po ay isang lehitimong negosyo, isang partnership na binuo sa tiwala at respeto. Humarap siya sa isang reporter na may malaking kamera. Pangalawa, ang anumang paratang na si A.F. Santos ay isang gold digger, ay isang kasinungalingan at paninirang puri. Si Astrid po ay isa sa pinakamasipag at pinakamatatag na taong kilala ko. Ang proyektong ito ay pangarap naming dalawa, hindi paraan para makapaghiganti o manamantala ng sinuman. May sumigaw mula sa mga tao. Kumusta naman daw yung issue sa ex-boyfriend niya? May lumalabas na mga litrato. Nanigas ako. Alam na nila. Pero hindi na tinag si Lander. Tumingin siya sa direksyon ng nagsalita. Alam ko po ang tungkol doon, kalmado niyang sagot, at ang sagot na iyon ay nagpagulat sa akin. At ang masasabi ko lang po, ang sinumang gumagamit sa kahinaan ng isang babae at sa isang masakit na nakaraan para manira at magbanta ay hindi isang tao. Isa siyang duwag. Ang salitang duwag ay umalinggaw sa buong kalye. Hindi po biktima si Astrid Santos. Isa po siyang survivor, deklara ni Lander, ang boses niya ay puno ng paniniwala. At hindi po namin hahayaan na ang mga duwag at ang mga sinungaling ang magwagi. Itutuloy po namin ang pagbubukas ng Kape at Silog. At iniimbitahan ko po kayong lahat sa aming grand opening. Doon niyo po makikita ang katotohanan ng masarap na kape, masarap na pagkain, at ang katotohanan ng isang babaeng hindi sumusuko sa buhay. Pagkatapos niyang magsalita, nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tapos may isang pumalakpak. Sinundan ng isa pa. Maya-maya, ang mga kapitbahay ko, si Aling Nena, si Mang Cardo, ay nagsisigawan na ng suporta. Tama yan. Huwag kang paapi, Astrid. Ang takot na bumabalot sa akin ay dahan-dahang napalitan ng isang damdaming hindi ko inaasahan. Gulat. Isang matinding pagkagulat. Si Lander. Ginawa niya iyon. Para sa akin. Ipinagtanggol niya ako. Hinarap niya ang lahat. Hindi niya ako iniwan. Pagkatapos ng kanyang anunsyo, bumaling siya sa direksyon ng aming bahay. Ang mga mata namin ay nagtagpo sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Ngumiti siya sa akin, isang maliit pero matatag na ngiti na nagsasabing, nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. At sa sandaling iyon, ang lahat ng takot na naramdaman ko ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang bagong tuklas na tapang. Ang banta sa puso ko ay totoo, pero ang liwanag na dala ni Lander ay mas totoo pala. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang patayin ni Numan ang liwanag na iyon. Ang press conference na ginawa ni Lander sa tapat ng bahay ko ay parang isang malakas na bagyo. Pagkatapos nitong manalasa, nag-iwan ito ng katahimikan, isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi nagbibigay linaw. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga tanong. Ang mga matang mapanghusga ay napalitan ng mga matang nag-aabang. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ko. Ang tapang na ipinakita ni Lander ay humawa sa akin. Ang takot na halos lumumpo sa akin ay napalitan ng isang matibay na desisyon, hindi na ako magtatago. Hindi na ako papayag na maging biktima. Kinabukasan, kasama si Lander, pumunta kami sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Sa tulong ng isang abogadong kaibigan ni Lander, nagsampa ako ng kaso laban kay Harvin. Hindi lang para sa paninirang puri at pagbabanta, kundi para na rin sa Violence Against Women and Their Children, VAWF, Act. Ang proseso ay nakakapagod at masakit. Binalikan ko ang mga detalye ng nakaraan na pilit kong kinalimutan. Isinalaysay ko sa harap ng mga pulis at ng abogado ang bawat sigaw, bawat tulak, bawat pasa. Bawat salaysay ay parang pagbubukas ulit ng mga sugat. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Sa bawat hakbang, sa bawat dokumentong pinipirmahan ko, nandoon si Lander sa tabi ko, tahimik na sumusuporta, inaabutan ako ng tubig, o simpleng tinatapik ang balikat ko para ipaalalang kaya ko to. Ang araw ng hearing para sa protection order ay isa sa pinakamahabang araw ng buhay ko. Nakaupo ako sa loob ng isang maliit at malamig na courtroom. Nasa kabilang panig si Harvin, kasama ang kanyang abogado, ang mukha ay puno ng pagkainis at pagmamataas. Tinitingnan niya ako na para bang ako pa ang may kasalanan.
Nang tawagin ang pangalan ko para tumestigo, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Pero nang tumayo ako, nakita ko si Lander na nakaupo sa likuran, tumango sa akin. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa witness stand. El Santos, simula ng abogado ko, maaari mo bang isalay sa isa korte ang nangyari noong gabi ng June 12, 2015? Ang gabi ng litrato. Nagsimula akong magsalita. Sa una, nanginginig ang boses ko. Pero habang inilalabas ko ang katotohanan, unti-unti itong tumatatag. Hindi ko na inisip ang mga tao sa paligid. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang hustisyang matagal ko nang ipinagkait sa sarili ko. Isinalaysay ko ang lahat, nang walang bawas, nang walang takot. Nang cross-examination na, sinubukan ng abogado ni Harvin na baliktarin ang lahat. Santos, hindi ba't lasing ka noong gabing iyon? Opo. Kaya posibleng hindi mo na matandaan ng malinaw ang mga pangyayari. Malinaw na malinaw ko pong natatandaan ang sakit. Hindi ba't away magkasintahan lang iyon? Normal lang sa isang relasyon ang hindi pagkakaunawaan. Hindi po normal sa isang relasyon ang pananakit at pagbabanta. Sa bawat sagot ko, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ito na pala iyon. Ang pagharap sa katotohanan, gaano man ito kasakit, ang siyang tunay na magpapalaya sa iyo. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, ibinaba ng hukom ang kanyang desisyon. The court grants the petition for temporary protection order. Sabi ng hukom, ang boses ay matatag. N.T. Harvin Reyes is hereby ordered to stay at least 500 meters away from Inlet Astrid Santos and her son. He is also prohibited from harassing, threatening, or contacting her in any way, shape, or form, including through social media. Violation of this order will result in immediate arrest. Parang nabunutan ako ng isang bundok sa aking dibdib. Napatakip ako sa aking bibig, pinipigilan ang isang hikbi, hindi ng sakit, kundi ng tagumpay. Tumingin ako sa gawin ni Harvin. Ang mukha niya ay hindi na mayabang. Puno ito ng galit at pagkagapi. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang talunan. Paglabas namin ng courtroom, sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Lander. You did it, bulong niya. You were so brave. Sa yakap niya, doon ko na ibinuhos ang lahat ng emosyon. Umiyak ako, pero ito na ang pinakamatamis na pag-iyak sa buong buhay ko. Ang balita tungkol sa protection order ay mabilis na kumalat. Ang mga peking balita ni Freya ay unti-unting nawala ng bisa. Ang kwento ng T-Gold Digger ay napalitan ng kwento ng isang key-survivor. At kasabay ng pagbabago ng kwento, nagbago rin ang takbo ng aming munting negosyo. Ang pagsasaayos ng kape at silog ay naging mas mabilis. Ang mga kapitbahay na dati nagbubulungan lang, ngayon ay lumalapit na para mag-alok ng tulong. Si Mang Cardo, na isang karpintero, ay tumulong sa pag-aayos ng mga upuan at mesa. Si Aling Nena ay nagbigay ng mga paso ng herbs para sa aming munting hardin. Ang buong Bihish Mabini ay tila naging parte na ng aming pangarap. Isang linggo bago ang grand opening, halos tapos na ang lahat. Ang amoy ng bagong pinta at varnish ay humalo sa bango ng kape na araw-araw naming tinitimpla ni Lander para i-perfect ang aming blend. Isang hapon, pagod na pagod kaming dalawa. Nakaupo kami sa labas, pinapanood ang paglubog ng araw. Grabe, nakakapagod pala, sabi ko, humihigop ng kapeng tinimpla niya. Pero worth it, sagot niya, nakangiti. May dumaang jeepney, ang driver ay sumisigaw ng Divisoria. Divisoria. Bigla akong may naalala. Alam mo, sabi ko, noong bata ako, pangarap kong makasakay ng jeep ng walang destinasyon. Yung sasakay ka lang tapos ikot ka kung saan ka man dalhin ng biyahe. Tumingin siya sa akin. Bakit hindi natin gawin ngayon? Nagulat ako. Ha? Ngayon na? Tara, sabi niya, biglang tumayo at hinila ako. Break muna tayo. Bago pa ako makatanggi, tumatakbo na kami para habulin ang papalayong jeepney. Nagtawanan kaming dalawa na parang mga bata habang kumakapit sa likod para makasakay. Umupo kami sa dulo, magkatabi. Puno ang jeep. Maingay. Mainit. Pero sa sandaling iyon, iyon ang pinakaperpektong lugar sa buong mundo. Walang nagsalita sa amin. Pinanood lang namin ang mga tanawin sa labas,
ang mga naglalakad na tao, ang mga tindahan, ang mga gusali. Ang bawat kanto, bawat ilo-trapiko ay parte ng isang pakikipagsapalaran. Kung kape ka, bigla kong sabi, hindi tumitingin sa kanya. Siguro ikaw yung barako. Matapang pero kapag tinikman mo, gigisingin ka sa katotohanan. Narinig ko siyang tumawa ng mahina. Ikaw naman, sagot niya, kung kape ka, ikaw yung klase na hindi mo alam kung anong lasa. Minsan matamis, minsan may pait, pero sa huli, hahanap-hanapin mo pa rin. Napangiti ako. Ang simpleng banat na iyon ay nagdulot ng kakaibang kilig sa puso ko. Isang kilig na malinis, walang halong takot, walang halong pag-aalinlangan. Inilibot ng jeep ang halos buong syudad bago kami bumaba sa parehong lugar kung saan kami sumakay. Gabi na. Ang mga bituin ay nagsisimula ng lumabas. Naglakad kami pabalik sa kape at silog. Tahimik. Pero ang katahimikan ay hindi awkward. Puno ito ng mga hindi sinasadyang pagdampi ng aming mga kamay, ng mga pasulyap-sulyap na tingin. Pagtapat namin sa cafe, nakita namin ang bagong singboard na nakasindi na. Kape at silog. Ang liwanag nito ay nagniningning sa gitna ng gabi, parang isang parola. Ang ganda, bulong ko. Tayo ang gumawa niyan, sabi ni Lander, ang boses niya ay puno ng pagmamalaki. Humarap ako sa kanya. Salamat, Lander. Sa lahat. Wala yon, sabi niya. Partner kaya kita. Tinitigan niya ako, at sa liwanag na nagmumula sa singboard, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na mas malalim pa sa pagkakaibigan, mas malalim pa sa pagiging business partner. Isang bagay na nagsisimula palang mamukadkad. Ang pag-asa na minsan nang namatay sa puso ko ay hindi lang nabuhay muli. Ngayon, lumalago na ito, dinidiligan ng katarungan, ng suporta ng komunidad, at ng isang simpleng kilig na nahanap ko sa loob ng isang maingay na jeepney. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang hinaharap ay hindi na isang madilim at nakakatakot na lugar. Isa na itong bukas na pinto, naghihintay lang na pasukin ko. Ang grand opening ng kape at silog ay isang malaking tagumpay. Ang buong bihish. Mabini ay tila naroon. Ang amoy ng bagong timplang kape at ng bagong lutong bawang sa sinangag ay pumuno sa hangin. Ang mga tawa at masayang kwentuhan ay umalinggaw sa bawat sulok ng cafe. Maging si Gio, na suot ang isang maliit na apron na ginawa ko, ay abala sa pag-abot ng menu sa mga customer, ang mukha niya ay puno ng pagmamalaki. Nakatayo ako sa likod ng counter, pinapanood ang lahat, at ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Ang lugar na dating simbolo ng kalungkutan at pagtatapos ay ngayon ay isang lugar ng pag-asa at bagong simula. Sa tabi ko, abala si Lander sa pag-operate ng espresso machine, ang bawat galaw ay may kasanayan at passion. Paminsan-minsan, nagtatama ang aming mga mata, at nagbibigayan kami ng isang maliit na ngiti, isang sikretong pag-unawa na nagsasabing, atin to. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumakas ang cafe. Naging paboritong tambayan ito hindi lang ng mga taga-Mabini, kundi pati na rin ng mga taong galing pa sa ibang bayan. Ang aming tapsilog espesyal ay naging usap-usapan, at ang Tea Landers Blend ay hinahanap-hanap. Ang tagumpay ay matamis. Pakiramdam ko, sa wakas, nasa tamang landas na ako. Ang anino ni Maverick at ang mga kasinungalingan ni Freya ay tila mga malayong multo na lang ng nakaraan. Pero ang kapayapaan ay hindi pala pang matagalan. Isang hapon, habang abala kami sa dami ng customer, isang babae na naka-business attire ang pumasok. Hindi siya umorder. Sa halip, lumapit siya sa mga customer na nakaupo sa iba't ibang mesa at may ibinubulong. Pagkatapos, inaabutan niya sila ng calling card. May ilan na umiling, pero may ilan din na kinuha ito at nagpakita ng interes. Kinutuban ako. Nang gabing iyon, pagkasara ng cafe, tinawagan ako ng isa sa mga kapitbahay namin na regular na customer. Siya rin ang isa sa mga maliliit na investor na pinakiusapan ni Lander na tumulong sa amin noong nagsisimula pa lang kami, mga guro, mga seaman, mga retiradong taga-gobyerno na nagtiwala sa aming pangarap. Astrid, anak, sabi ni Ken Reyes, isang retiradong guro, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. May lumapit sa akin kanina. Nagpakilalang galing sa isang kumpanya. Tinatanong kung magkano daw ang share ko sa cafe ninyo. Gusto daw bilhin. Doble daw sa presyo ng ininvest ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Sino po sila?
Anong kumpanya? Hindi ko masyadong naintindihan ang pangalan. Pero ang sabi, may malaki daw silang plano para sa buong lugar. At gusto nilang bilhin lahat ng maliliit na negosyo dito. Pagkatapos ng tawag na iyon, sunod-sunod na ang tumawag. Pare-pareho ang kwento. Isang misteryosong kumpanya ang nag-aalok na bilhin ang kanilang shares sa kape at silog sa napakalaking halaga. Agad kong tinawagan si Lander at ikinuwento ang lahat. Kinaumagahan, nagpatawag siya ng isang emergency meeting kasama ang lahat ng aming small investors. Nasa loob kami ng saradong cafe. Ang masayang ambiance ay napalitan ng tensyon. Ang mga mukha ng aming mga investor, na dati laging nakangiti, ay puno ngayon ng pagkalito at pag-aalinlangan. Sino po ba talaga sila, Dean Cruz? Tanong ng isa. Totoo po ba na kaya nilang doblehin ang pera namin? Hindi ko pa po alam kung sino sila, aminado ni Lander, pero kalmado pa rin ang kanyang boses. Pero iniimbestigahan ko na. Ang pakiusap ko lang po, wag po muna kayong gagawa ng anumang desisyon. Wag po kayong pipirma ng kahit ano. Biglang bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok ang babaeng naka-business attire kahapon. Pero sa pagkakataong ito, may kasama siya. Si Freya. Nakatayo siya doon, suot ang isang mamahaling bestida, ang mukha ay puno ng tagumpay. Ang pagkaawa-awa niyang itsura sa video ay ganap na nawala. Ang kaharap namin ngayon ay isang babaeng may kapangyarihan at masamang intensyon. Good morning, everyone, bati niya, ang boses ay matamis na parang lason. Mukhang naunahan ko na yata ang announcement. Pasensya na, pinsan, Anya, tumitingin sa akin. Excited lang. Tumayo si Lander. Freya, anong ginagawa mo dito? This is the private meeting. Oh, I know, sagot niya, naglalakad palapit sa amin. Pero I think I have the right to be here. Lalo na't ako ang kumakatawan sa kumpanyang gustong bumili ng napakaganda ninyong cafe. Isa the way, ang ganda ng pwesto, Astrid. Galing mong pumili. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa aking lalamunan. Anong laro na naman to, Freya? Hindi ito laro, pinsan. This is business, sabi niya, inilapag ang isang mamahaling leather briefcase sa mesa. Binuksan niya ito at naglabas ng mga dokumento. Iway Company, ang Keith Holdings, ay interesado sa property na ito. At willing kaming magbayad ng malaki. To be fair, inuuna namin ang mga small investors. Para naman kumita sila, di ba? Tumingin siya sa mga investor. Isipin ninyo, ang ininvest ninyong 50,000 pesos, magiging 100,000 agad. Walang kahirap-hirap. All you have to do is sign the. Ang mga investor ay nagkatinginan. Nakita ko ang interes sa kanilang mga mata. Sino ba namang hindi matutukso? Huwag kayong maniwala sa kanya, sabi ko. Gusto niya lang sirain ang itinayo natin. Bakit ko naman sisirain, tawa ni Freya. Gusto ko ngang i-develop. Maybe I'll turn this into a parking lot. O baka isang high-end restaurant. Something classy. Hindi tulad nitong kape at silog. Ang paraan ng pagkakasabi niya sa pangalan ng cafe namin ay puno ng pandidiri. Umalis ka na dito, Freya, mariing sabi ni Lander. Wala kang mapapala dito. Sigurado ka, hamon niya. Alam nating pareho na kapag nakuha ko na ang shares ng karamihan, may karapatan na akong makialam sa management. At kapag nangyari iyon, ang unang-una kong gagawin ay tanggalin kayong dalawa. Ang banta ay malinaw. Ito ang bagong atake niya. Kung hindi niya kami masira sa pamamagitan ng chismis, sisirain niya kami sa pamamagitan ng pera. Pagkaalis ni Freya, naiwan ang kaguluhan. Ang mga investor ay nagtatalo-talo. May gustong kumapit, pero mas marami ang natutukso sa pera. Naiintindihan ko sila. Ang perang iyon ay malaking bagay para sa kanila. Gabi na nang makaalis ang lahat. Naiwan kaming dalawa ni Lander sa gitna ng mga nagkalat na papel at mga baso ng tubig. Ang tagumpay na naramdaman namin ilang linggo lang ang nakalipas ay parang isang panaginip na lang. Anong gagawin natin, tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Wala tayong sapat na pera para tapatan ang alok niya. Hindi sumagot si Lander. Nakatitig lang siya sa isang chart na nakadisplay sa pader, isang chart na ginawa namin, nagpapakita ng paglago ng benta ng cafe sa bawat linggo.
Matagal siyang tahimik na para bang may isang komplikadong equation na sinusubukan niyang lutasin sa kanyang isipan. Maya-maya, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay seryoso, pero may kakaibang kislap. Isang kislap na hindi ko pa nakikita dati. May isang paraan, Astrid, sabi niya sa mahinang boses. Pero hindi ko alam kung magugustuhan mo. Kahit ano, Lander. Gagawin ko, mabilis kong sagot. Huminga siya ng malalim. Kailangan natin ng mas malaking investor. Isang taong kayang tapatan o higitan pa ang EE Holdings. Isang taong hindi lang basta bibili ng shares, kundi poprotektahan ang CAF. Sino, tanong ko, umaasa. Alam mo kung sino ang pinakamalaking kalaban ng kumpanya ni Freya sa industriya? Tanong niya pabalik. Umiling ako. Ang Devilla Corporation. Ang pangalang iyon ay parang isang malakas na sampal. Ano? Si Maverick. Nababaliw ka na ba, Lander? Hinding-hindi ako lalapit sa kanya. Hindi natin kailangang lumapit sa kanya. Paglilinaw ni Lander, kinuha ang kanyang laptop at may ipinakita sa akin. Isang business article. Devilla Corp. Aggressively expanding, looking to acquire smaller, high-potential businesses. Makinig ka, Astrid, sabi niya, ang boses ay mabilis at puno ng conviction. Hindi ito tungkol kay Maverick, ang ex-husband mo. Ito ay tungkol sa Devilla Corp, isang higanteng kumpanya. At hindi rin ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa kanila. Ipinakita niya sa akin ang isa pang chart, isang projection ng kita ng CAF namin sa susunod na 5 taon. Sa kabilang screen, ipinakita niya ang stock prices ng Devilla Corp. At ng EE Holdings. Ang EE Holdings ay pag-aari ng pamilya ni Freya, pero ang funding nila ay galing sa mga kakumpetensya ni Maverick. Ang pagbili nila sa CAF natin ay hindi lang para sirain tayo. Isa itong strategic move para makakuha ng pwesto sa lugar na ito na matagal ng target ng Devilla Corp. For expansion. Hindi ko maintindihan ang lahat ng business jargon, pero unti-unti kong nakukuha ang punto niya. So anong plano mo, tanong ko. I-offer natin ang kape at silog sa Devilla Corp. Hindi para ibenta, kundi para sa isang partnership o buyout. Ipapakita natin sa kanila ang potential ng CAF natin, ang loyalty ng community. Kapag nakuha sila ng Devilla Corp, hindi lang tayo maliligtas. Gagamitin nila ang CAF natin bilang anchor para sa kanilang expansion dito. At sa paggawa noon, tumigil siya at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Sa paggawa noon, sisirain nila ang anumang plano ng EE Holdings. Ang tagumpay natin ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya ni Freya. At hindi direkta nating sisirain ang empire ng dating asawa mo, gagamitin natin ang empire niya para iligtas ang sa atin at sirain ang kalaban nating pareho. Natigilan ako. Ang isip ko ay hindi makapagproseso. Ang plano ay napakatalino. Pero napakakomplikado rin. Naipit ako sa isang moral dilemma. Para iligtas ang pangarap ko, kailangan kong makipag-alyansa sa kumpanya ng taong dumurog sa akin. Ang tagumpay namin ni Lander ay magiging tagumpay din ng Devilla Corporation. Pero ang kabiguan namin ay magiging kabiguan din ni Lander at ng buong komunidad na nagtiwala sa amin. At iyon ang mas hindi ko kayang tanggapin. Tumingin ako kay Lander sa kanyang mga matang puno ng determinasyon. Pagkatapos ay tumingin ako sa paligid ng aming CAF, sa bawat upuan at mesa na pinaghirapan namin. Ang laro ng kapalaran ay mapagbiro. Ang taong pinakaayaw kong makasama ay siya palang maaaring maging susi sa aming kaligtasan. At ang galit na naramdaman ko kanina kay Freya ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung ito ang laro na gusto niya, kung gayon maglalaro kami. At sisiguraduhin kong sa huli kami ang mananalo. Ang mga sumunod na araw ay parang isang whirlwind. Ang plano ni Lander, na sa unay parang isang desperadong sugal, ay naging isang chess game na maingat naming nilalaro. Naghanda kami ng isang komprehensibong business proposal para sa Devilla Corporation. Bawat numero, bawat chart, bawat salita ay pinag-isipan. Hindi na ito tungkol sa emosyon, ito ay tungkol sa stratehiya. Si Lander ang humarap sa mga executive ng Devilla Corp. Ako, nanatili sa likod. Ayokong magkaroon ng anumang personal na koneksyon sa transaksyon. Hindi ko kinausap si Maverick. Hindi ko rin siya nakita.
Ayon kay Lander, ang board ang nagdesisyon at si Maverick, bilang CEO, ay sumunod lang sa rekomendasyon ng kanyang team. Ang kape at silog ay masyadong magandang oportunidad para palampasin, anuman ang personal na history sa likod nito. Gaya ng prediksyon ni Lander, kinagat ng De Villa Corp. Ang alok. Hindi lang nila binili ang shares ng mga small investors sa mas mataas na presyo kaysa sa alok ni Freya, binigyan pa nila kami ni Lander ng buong kontrol sa operations ng CAF. Kami pa rin ang puso at kaluluwa ng negosyo. Sila lang ang magiging malaking pader na poprotekta sa amin. Ang balita ng acquisition ay yumanig sa lokal na business community. Ang EET Holdings ni Freya ay walang nagawa. Ang kanilang plano na sakupin ang BRGs. Mabini ay gumuho bago pa man magsimula. Natalo siya, hindi sa pamamagitan ng sigawan o iskandalo, kundi sa pamamagitan ng isang tahimik at matalinong business move. Ngayon, araw ng piyesta sa San Rafael. Ang buong bayan ay abala. May mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto, may mga palaro sa plaza, at ang amoy ng barbecue at iba't ibang kakanin ay nasa lahat ng dako. Isang taon na ang nakalipas mula nang huli akong tumapak dito. Ang araw na iyon, umalis akong wasak at puno ng hiya. Ngayon, babalik ako, buo at may paninindigan. Ang kape at silog ang opisyal na caterer ng isang malaking event sa plaza. Ang buong team namin ay abala. Nagtayo kami ng isang malaking booth, puno ng aming mga bestseller na silog at bagong timplang kape. Ang mga tao, na dati tinitingnan ako ng may paghusga, ngayon ay pumipila para bumati at bumili. Congrats, Astrid! Deserve mo yan! Ang galing ninyo ni Sir Lander. Bawat bati ay nagpapangiti sa akin. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga dati kong tiyahin at pinsan na nakatingin mula sa malayo, ay halong paghanga at siguro, kaunting pagsisisi. Hindi ko sila pinansin. Ang pamilya ko ngayon ay ang mga taong nasa paligid ko, ang team ng CAF, ang mga taga-Mabini na sumuporta sa amin, si Gio na masayang nag-aabot ng paper cups, at si Lander na nakatayo sa tabi ko. Nang mag-umpisa ang programa sa gabi, hinila ako ni Lander palayo sa maingay na booth. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Basta. May ipapakita ako sa'yo, sabi niya, hawak ang kamay ko. Dinala niya ako sa isang mas tahimik na bahagi ng plaza, malapit sa lumang simbahan. Mula doon, tanaw namin ang stage kung saan tumutugtog ang isang banda, ang mga makukulay na ilaw na sumasayaw, at ang mga taong nagsasayawan. Bigla siyang may kinuha mula sa kanyang likuran. Hindi ito isang kahon ng singsing. Ito ay isang maliit na parol, gawa sa kawayan at makukulay na papel de hapon. Sa loob, may isang maliit na bumbilya na nagbibigay ng mainit at malambot na liwanag. Astrid, simula niya, ang boses niya ay seryoso pero puno ng lambing. Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong ang puso mo ay dumaan sa napakaraming pinto na nagsara. Nasaktan ka, natakot, nawala ng pag-asa. Tinitigan niya ako sa mata. Hindi ako mag-aalok sa'yo ng isang singsing na isasara sa daliri mo. Hindi ako mag-aalok sa'yo ng isang pangako na baka masira lang. Dahil alam kong hindi mo pa yan kailangan. Itinaas niya ang parol sa pagitan naming dalawa. Ang liwanag nito ay nagbigay ilaw sa aming mga mukha. Ang inaalok ko sa'yo, Astrid, ay ito. Itinuro niya ang parol. Isang bukas na pintuan. Isang liwanag na hindi mamamatay kahit gaano pa kadilim. Isang paanyaya na pumasok ka, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mo. Walang pressure. Walang pilitan. Isang espasyo kung saan pwede kang maging ikaw, kung saan pwede kang maging masaya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Hindi ito ang proposal na nakikita ko sa mga pelikula. Ito ay mas totoo. Mas malalim. Ito ang eksaktong kailangan ng puso ko. Ang gusto ko lang ay makasama ka sa paglalakbay, pagpapatuloy niya. Maging partner mo, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. Sabay nating haharapin ang bawat umaga na may kasamang kape, silog at pag-asa. Hihintayin kita, Astrid. Gaano man katagal. Ang pintuan na to, laging bukas para sa'yo. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Tumulo ito sa aking mga pisngi, pero kasabay nito ay isang iting hindi ko na yata kayang itago. Kinuha ko ang parol mula sa kanya. Ang init nito ay gumapang sa aking mga kamay, diretso sa aking puso.
Lander, sabi ko, ang boses ko ay basag sa emosyon. Hindi ko na kailangang maghintay. Tumingin ako sa kanya, at sa mga mata niyang puno ng pagmamahal, nakita ko ang aking hinaharap. Ang pintuan na iyan matagal ko nang gustong pasukin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay parang pagsikat ng araw. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Sa saliw ng musika mula sa banda at sa ilalim ng libo-libong bituin at makukulay na banderitas, ang aming mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng matinding pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng pangunawa, ng pagtanggap, ng isang pag-ibig na binuo, hindi sa mga matatamis na salita, kundi sa mga pagsubok, sa pagkakaisa, at sa tapang na harapin ang bukas. Nang maghiwalay ang aming mga labi, niyakap niya ako ng mahigpit. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib, pinakikinggan ang mabilis na tibok ng kanyang puso na kasabay ng sa akin. Mahal kita, Astrid Santos, bulong niya. Mahal din kita, Lander Cruz, sagot ko. Hawak namin pareho ang parol. Naglakad kami pabalik sa aming booth, sa gitna ng masayang piyesta. Ang kape at silog ay hindi na lang isang caf. Ito na ang aming tahanan. Ang puso naming dalawa. Ang pintuan na sabay naming binuksan para sa isang bagong simula. Ang nakaraan ay parte na ng kung sino ako, pero hindi na ito ang bumubuo sa akin. Ang mga sugat ay naghilom na, nag-iwan ng mga peklat na nagsisilbing paalala ng aking katatagan. At sa tabi ko, may isang lalaking hindi lang minahal ang aking mga peklat, kundi tinulungan pa akong gawin itong mga simbolo ng lakas. Ang laro ng kapalaran ay mapagbiro, pero sa huli, nasa atin pa rin kung paano natin lalaruin ang mga barahang ibinigay sa atin. At sa gabing iyon, sa gitna ng piyesta ng San Rafael, alam kong hawak ko na ang panalong baraha, isang pusong buo at isang pintuang laging nakabukas. At dito nagtatapos ang kwento ni na Astrid at Lander. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal na mambabasa, sa iyong pagsubaybay at paglalakbay kasama ng ating mga bida. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para bang naging kasama ko na rin sa isang maliit na kainan sina Astrid, Lander, at ang munting si Gio, na nakikinig sa kanilang mga tawanan, pighati at tagumpay. Ang kwento ng kape at silog ay hindi lamang isang simpleng love story. Ito ay isang kwento ng pagbangon mula sa pagkakadapa, ng paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman, at ng pagkatutong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Sana, sa paglalakbay ni Astrid, nakita ninyo na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig at mga matatamis na pangako. Ito ay tungkol din sa tapang na harapin ang mga anino ng nakaraan, sa lakas na manindigan para sa tama, at sa pagtanggap na hindi kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat mahalin. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Isang paalala na kahit gaano pa karaming pinto ang isara sa atin ang tadhana, palaging may isang pintuan na magbubukas, isang pintuan na aakay sa atin patungo sa panibagong simula. Ang bawat pusong nabasag ay may kakayahang umibig muli. Kung may aral, damdamin, o kahit isang linya lang na tumatak sa inyong puso, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ang inyong bawat komento at reaksyon ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Maraming salamat muli sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito.